Isang mapagpala at mabiyayang kaganapan ng aking ibabahagi sa inyo ngayong araw. Noong nakarang araw na nga ay nakapag-harvest na ako ng katoray, pero ay may mga iniwan pa rin ako dahil hindi pa nga sila magulang. Yan nga ay saktong-sakto dahil nag-crave si mama ng atsarang katoray kahit dali-dali na akong pumunta sa aming bakuran. Suot-suot ko nga yung salakot dahil may kainitan nga dito sa amin. At dahil sobrang itim ko na ay nakakatakot ng mas lalong umitim dahil hindi na ako magmumukhang tao. Noong nakaraan ay nakapag-harvest na din ako ng mga katoray. At nagulat ako dahil sobrang dami pa ulit nitong mga bulaklak. Gusto ko nga sana i-vlog yung nakaraan kaso nga lang inunahan na nga ako ni kuya dahil nagluto siya ng atsara. Malit pa lang yung puno nito pero tignan nyo naman kung mga bulaklak ay marami na. Tuwang-tuwa nga ako dahil may mga ganito kaming pananim at kapag wala kang pambili ng ulam ay libre mo lang itong pupulutin sa inyong bahuran. Minsan nga ay sinasahog ko to sa mga niluto kong pinakbet at dinengdeng. Paborito talaga ng mga magulang ko yung mga ganitong ulam dahil nung mga bata kami pinag-uulan na kami ng mga ganito. Madalas namin nung partner ng tuyo o kaya tinapa at saka sabayan mo pa ng mainit na kape. At pagkatapos ko naman mamitas ay nagpahinga muna ako at eto naman si Itnal ay nilalambing pa ako. Sa paglilinis naman dito ay tatanggalin ko lang yung mga tangkay at yung mga orange sa mga dulo dahil mapait daw to sabi ng papa ko. Si mama na nga yung magluluto dito dahil may katamis na nga kapag ka ako nagluto. Gusto kasi ni papa na medyo maalat-alat tong atsara na to dahil nung bagong taon ay medyo matamis na nga yung mga kinain namin. Madali nga lang tong linisan kaso nga lang dahil sa dami ay medyo may katagalan. Pero dahil expert na ako dito ay medyo mabilis na ako maglinis kaya madali ko na lang tong natapos. Excited na nga din akong kumain nito dahil isang taon na din ang lumipas magmula nung kumain ako ng atsarang katoray. Hindi masyadong magastos ang tumira sa probinsyal basta't haluan mo lang ng tiyaga at sipag. At habang naglilinis naman si mama ng kaldero ay tignan nyo muna tong dalawang alagang aso. At dahil nga walang masyadong gagawin sa bahay, nisipan kong magwalis nitong mga alikabok na nanggaling sa pinaggawa ng mga hollow blocks. Mga hollow blocks kasi ang isa sa mga kinabubuhay ng aking mga magulang at pinagkukuhanan namin ng araw-araw namin gastusin. Ayaw din kasi ni papa na may mga nakakakalat ng mga alikabok na ganito kaya wawalisin ko na lang hanggang sa mawala sila. At yung video naman ay papakita ko ay hindi ako naglinis dito kundi si papa. Siya kasi lagi nagwawalis dito sa likod. Dahil wala akong magawa, nilinisan ko na lang tong lamesa dahil nung bagong taon dito sila ako nagkusina at sobrang kalat na dahil nandito pa yung mga ricado. Pakita ko naman dito sa papaya na to ay kala ko bulok na, yun pala ay marumi lang. Pinagayat na lang din ako ni mama ng mga ricado dahil siya na lang ang magluluto. Hinahanapan niya nga ako ng luya kaso nga lang wala akong mahanap. Sabi niya meron pero nasa loob ng bahay. And dahil wala talaga akong mahanap, pinagkulis na lang ako dito sa aming likuran dahil maalikabok din talaga. At may pinapahanap nga pala si mama na tsinelas pero hindi ko na lang din makita baka tinangay na nga ng mga aso. Mailing nga din talagang magmukbang yung mga alaga naming aso ng mga tsinelas. Lalo na kung nakakalat lang yan sa mga tabi-tabi. Ewan ko nga lang din kay mama dahil tuwing nakikita niya ako ay kung ano-anong pinapahanap niya. Inutusan niya pala akong kumuha ng patis dyan. At pagkatapos naman ay hinahanap niya na naman yung mga paminta. Ewan ko ba kay mama tuwing siya na yung magluluto ay kung ano-ano nang inuutos niya. At kung may kakilala naman kayong ganito magluto ay tag nyo naman dito. At pagkatapos naman dyan ay binidyoan ko na lang sila habang niluluto yung atsara. At habang hinahantay ko silang magluto ay naisipan ko namang linisan itong tanim naming papaya. Kailangan din kasing linisan yung mga panim natin para yung sustansya ay mapunta rin sa kanila. Inaami-ami ko nga yung mga binubunot kong damo dito dahil amoy mint talaga. Sakto nga dahil may lemon sa bahay at pwede ko tong ihalo sa lemonade. Pero biro lang baka malason ako. At habang nagbubunot ng mga damo ay may napansin akong mga kinakalawang na pako. Noon kasi kapag naka 1 kilo ay pwede mo to ibenta ng 10 piso. Sa ganung paraan kasi may pang merienda ka na at pwede ka nang maglaro ng video games. At kung ngayon mapagbabasihan yung 10 piso ay halos wala ng halaga to at pambili mo na lang halos ng chichirya. Dati nga yung 10 piso ay makakabili ka ng soft drinks at meron ka pang tinapay. At kapag kapiso na lang ang natira sa iyo ay pwede mo pa rin itong ibili ng adong. Tapos yung adong ay 4 na piraso talagang mabubusog ka. At kapag ka 25 cents na lang yung pera mo ay 1 pirasong adong na lang ang ibibigay sa'yo. Pero ang galing no, yung 25 cents noon ay meron pang halaga. Ngayon yung 25 cents ay panukli na lang yun sa mga supermarket. At subukan mong ibili yung 25 cents sa tindahan ay hindi na yung tatanggapin. Pero ganun pa man ay noon yon, nagbabago talaga ang panahon. O siya, ang haba-haba na ng sinabi ko, mabalik naman tayo dito sa pinipirito kong tuyo. Sa totoo lang ito na yun ang inulam ko kagabi pero nagkikrave pa rin talaga ako sa tuyo. Shoutout sa mga kagaya kong mahilig sa tuyo dyan.
Masarap din talaga yung tuyo, lalong-lalo na kung wala kang pambili ng ulam. At natawa nga ako dyan dahil si mama nakita niya nagbibideo ako. Pagkatapos ko naman ditong magsandok ay samahan niyo akong kumain. Pahinga kami nila mamang kumain dito dahil si papa ay umalis muna at may pinuntahan. O siya, kung umabot ka sa bidyong to ay paki-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan ang inaabot ng video na to. Masaya din talaga kasabay kumain yung mga magulang natin dahil meron kang matututunan sa kanila. May mga i-open up silang mga bagay na minsan ay nararanasan din natin. Minsan maganda rin silang mapagsabihan ng mga problema dahil matutulungan din nila tayo. At payo ko sa inyo na huwag kayong mahiyang magsabi sa mga magulang ninyo. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Sa susunod ulit.